magkaroon kami ng online rally talaga. It is more than martial law na ang ginagawa ng bangag na administrasyon. Alam niyo naman dito sa vlog natin kung sino ang target natin, di ba? Ang target dito, ang focus natin dito, yung mga bangag sa Malacanang. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yun. Nag-vigil itong mga supporters ni JM. So talagang, well, actually we're planning, kami nila Joey, kami nila Sas, na magkaroon kami ng online rally talaga. At iimbitahin namin kayo, lahat ng sumusuporta kay JM, mag-online tayo. Sabi ko nga, magpe-purchase ako ng Zoom na pwedeng 1,000 people can join us. Kasi bihira lang ako gumagamit ng Zoom kasi yun na pag may mga meeting, iba-iba kasi yung ginagamit namin ng mga ka-meeting ko. Di ba? Yung mga medyo, but anyway, I'm just so happy for the news. Okay? I'm just so happy for the news. Pero yung mga nag-vigil doon, ano yung gusto kong sabihin dito? Pinaalis ng mga polis. Okay? I know itong mga polis na to, they're just doing their job. Okay? The other day, the other night, yung pinost ko dyan na picture, sila Sulong, di ba? Sila... I think sila Crisostomo Ibarra, I don't know kung nandun. Basta, ito yung mga grupong yon nag-support kay Agent Morales. At pinapaalis sila ng mga kapulisan. Kaya so bawal daw, ganun. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na grabe yung suppression, oppression, ang pag-cancel at martial law na, di ba? Hindi man declared ang martial law, but it is more than martial law na ang ginagawa ng bangag na administrasyon ni Marcos Jr. at itong si Liza Tanas. Okay? So balik tayo dito sa parating. Okay, parating pag-release kay Agent Morales. 'Di ba nag-break na sila, nag-recess na sila. Okay? Nag-recess na sila, alangan naman iwanan nila doon. At yung si Picoy ay talagang nuknukan ng sinungaling talaga. But kung ano man yung magiging, kung isabay man sila, I don't have a problem with that. Okay? Wala akong problema kung i-release nila ng sabay si Picoy at si Jonathan Morales. Kasi nga, ang Senate naman ay hindi naman pwede sila magkulong ng forever, di ba? Whether sinungaling or pinagtripan lang, di ba? Hindi kasama yan sa kanilang mandato na magkulong ng tao. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo dahil pinapasabi ng ating mga puting ahas sa mga followers o mga sumusuporta kay Agent Morales na ang sabi sa akin, Miss Maharlika, baka anytime today, ano oras ba sa Pilipinas? Okay? Anytime today, 5 o'clock, 5:25, ay mapapalabas na raw si JM. Teka lang, may gugurgurin lang ako. Isa lang to. Pa-isa lang. May gugurgurin. Okay. Gurgur natin, pa-isa lang. Ayan, ginurgur na kita. Oh, ano ngayon? Ayan, gurgurin natin ng bonggang-bongga ang trolls ni Lisa. Okay, so nakarating sa akin na mukhang pinag-uusapan na raw nila, well, sino ba po? Pero may bagong Senate President. Gusto ko maging mabait kahit konti, di ba? Mabait muna ako ngayon kasi baka magbago isip ni Kilay. Anyway, ni Escudero, okay? You know, ay, nako. Teka, maghuhunos dili muna ako. Hi, Ma'am Parvina, Laluz, thank you so much. Okay? Sino? Nagurgor? Oh, may nagurgor. Silin. Isduro nyo lang sa akin kung sinong gugurgorin ko. Parang bet ko ngayon manggurgor, makaganti man lang tayo. Okay. Mga kababayan, so ayun na nga, hindi pa man 100%, but possible daw, ayon sa ating puting ahas, kung magkamali ang puting ahas ko, gugurgurin ko talaga siya ng bonggang-bongga. Gugurgurin natin siya ng bonggang-bongga. Okay. So, natapos na yung drama nila,
ng pagpalit, di ba? Pag-reshuffle, ang tawag do, pagpalit ng leadership sa Senate. Si Mig Zubiri, tapos na yung mga drama, nalaman natin na sinasabi ni Mig Zubiri na may higher forces. Sabi ko nga, sino ba yung pinakamataas na force na tinutukoy niya? Eh di wala nang iba, kundi si Liza Smugs o si Lisa Kidnapper. Alam niyo naman dito sa vlog natin kung sino ang target natin, di ba? Ang target dito, ang focus natin dito, yung mga bangag sa Malacanang. Okay? Yung mga bangag na talagang nagpa-power trip. Okay? Okay. I-release na nila kasi iko-contempt naman si Sir Jonathan Morales sa congressman. Okay, ano yun? Wala pa naman dun Walang hearing sa Congress. Okay, I don't know na ipapatawag siya. Si Amy Marcos, gorgorin mo. Hindi pa ba nagorgor? Okay. So ngayon, mga palangga, ang eksenang kaganapan, okay? Ay, ba't ganon? Parang pumangit yung aking ano. Teka lang, wait. Move natin ng konti. Ayan, nagtabingi ang aking alindog. Okay. So ngayon, mga kababayan, ano ba kasi ang ginagawa ng mga senador? Okay? Ano ba ang ginawa ninyo? Bakit? Ito nga, ito si Jinggoy at itong si Bato. Diba? Sinight nila in contempt itong si Morales. Alright, ngayon, sige. Since pipirmahan nyo na ngayon at base sa ating puting ahas, I hope totoo. Diba? Kung totoo, edi palakpak-pak kayong dalawa. Kasi kayo naman dalawang promotor niyan diba? But you have to understand. Okay? Kailangan yung maintindihan na dalawa na si Morales ay resource person lang. At yung mga sinasite in contempt, hindi ko naman kayo tinuturuan dahil hindi naman ako nagagaling-galingan, pero kahit na i-research nyo yan, kahit based dyan sa inyong ginagawa sa Senado, kung talagang kayo ay para sa katotohanan, kinukontempt lang ang isang tao kapag nagkakaroon ng hindi magandang behavior. Kunyari, katulad ng mga sinungaling, katulad ni Picoy. Yun talaga nuknukan ng sinungaling na sinasabi niyang kathang isip. Okay? So, yun yung mga bagay-bagay na dapat kinukontempt nyo. Katulad yung pag nag-send kayo ng subpoena, tapos ayaw, di ba? Well, hindi naman lahat kasi na katulad ng ginagawa kaya Pastor Quiboloy, ibang kaso naman yon. But anyway, or yung mga bastos talaga na bastos dyan sa Senado. Okay? Yun dapat ang mga kinukontempt. Yung mga nuknukan ng sinungaling. At katulad ni Kumar, okay, na nag-acting na kunyari nasa Makati Med siya. Pero yung kanyang gown, yung kanyang hospital gown ay wala siya sa Makati Med. Para siyang nasa hotel. 'Di ba? Naka-robe, naka-pajama. So yun dapat yung mga kinokontempt at yung mga kinokontempt sa kaalaman ng mga senador o mga kongresista, which is alam naman nila yung trabaho nila The problem is, ayaw nilang gawin yung trabaho nila. Di ba? Yung kinokontempt nyo lang, yung talagang kitang-kita nyo na arogante, na nuknukan ng sinungaling katulad ni Mel Robles na nagpapanalo ng loan better dahil kasabwat ni Liza. Diba? Kasabwat ni Lisa Tanas o ni Lisa Smugs, every time na lang na may hearing ng PIDEA leaks ay may nananalo sa loto. And the purpose of this, okay? The purpose talaga na si Lisa ay talagang grabe ang ginagawang paggapang dahil ayaw nilang madurog si Kuting Jr. na isang bangag. Diba? Bakit? Diba? Sabi ko nga, kinokontempt lamang kung disrespectful o bastos doon sa Senado. Napakagalang pa ni Jonathan Morales. Yung mga tanong ninyo, sinasagot niya. Yung tinatanong mo, Senator Jinggoy, just for this vlog, okay? Dahil ayon sa aking puting ahas, mukhang i-release na daw, then I will give you credit, both of you. Lahat kayo napipirma na maybe
you know, na himasmasan kayo ng inyong mga galit sa buhay or whatsoever, at ang inyong mga init sa ulo dyan, kung ano man, dapat titignan nyo, di ba? Hindi naman kayo dinisrespect ni Morales. Ang inaano niya lang, di ba, yung tungkol nga dyan sa PDS na yan, hinihingi niya yung original. Kami, na mga observer, kami na mga viewers, pag nakita namin kayo lahat dyan, okay? Kapag tama ang ginagawa ninyo, papalakpakan namin kayo. Ako mismo, I'm telling all of you, ako mismo ikakampanya ko kayo, lahat ng mga matitino, nang wala kayong babayaran, zero. Katulad ng pagkampanya ko kay Marcos Jr., na ni isang piso walang binayad sa akin yung jutang ginemes na yan. Dahil naniwala ako na budol tayo na babangon at ibabangon nila ang Pilipinas.